Karina's POV. 5 days has passed. Brian really treated me as his wife, his queen, and his everything. He already planned out everything na gagawin namin everyday. Kung tutuusin, mas gugustuhin ko pang manatili dito habang buhay at wag nang bumalik kung saan may Christina. What are you thinking about, sweetie? Tanong ni Brian habang yakap ako mula sa likod. Ikaw, ako, sila. And I let out a sigh. Ganon din ang ginawa ni Brian. If I got a time machine, I would turn back time and then do everything. Sabi niya at hinalikan ng leeg ko. Pero pag binago mong lahat, mas malaki ang pagkakataong hindi mo ko nakilala. Sabi ko at umikot paharap sa kanya. Hinawakan ko ang mukha niya gamit ang dalawang palad ko. I love you, pero maraming humahadlang eh. I love you pero ganyan, may Christina pa. I love you pero... Di niya ako pinatapos at siniil niya ako ng isang matamis na halik. There may be a million what ifs, a million reason para hindi tayo magkasama. Pero alam mo, it only takes a single reason for me to fight for this. And it is our love. At doon tumulo ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Niyakap ko siya na mahigpit. No words can explain how I feel right now. I wish we'll stay like this forever. Bulong niya sa tenga ko. Sabi nila walang forever, eternity lang. I heard him chuckled. Then let's prove to them that forever does exist. Sabi niya at siniila kong muli sa isang matamis na halik. Brian's POV. Tininan ko ang buhay ko, Karen ko. Siya ang pinakamagandang biyayang natanggap ko mula sa Diyos. Tahimik siyang natutulog sa tabi ko. Sana ito na ang babaeng pagising ko na nasa tabi ko. Sana siya na lang ang bumati sa akin ng good morning araw-araw pagkagising namin. Pero hindi ko masigurado kung matutupad ang mga pag-asang yun o hindi. Nakatitig ako sa maganda niyang muka nang biglang tumunog ang phone ko. Sino ang tatawag sa akin ng ganito kalate? Tiningnan ko kung sino ang tumatawag at nakita ko ang isang unknown number. Hello? Malamig kong sabi. Baka mga kalokohan lang yun or whatsoever. Huwag kang kumurap. Huwag alisin ang iyong mga mata sa kanya. And just a snap, I can take her away from you. And I heard a devilish laugh. May kung ano akong naramdaman sa dibdib ko. Hindi ito maganda. Brian's POV. Buong gabi akong walang tulog. Pinanood ko lang siyang matulog. Natatakot na sa isang iglap ay mawala na siya. Nakita kong dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya at ngumiti ng matamis sa akin. Gusto mo bigyan kita ng picture? Di yun matutunaw. And she giggled. A giggle that is music to my ears. Bakit kailangan ko ng picture kung tititigan lang kita ng personal? And good morning, sweetie. At binigyan siya ng matamis na halik sa labi. Nakita ko na lang siyang namula. Like talaga? Ginagawa namin tutuwing. Bawat segundo, kahit kailan, bawat oras, araw-araw. Mamaya pag di mo pa tinigilan yung kakatitig sa akin, baka mawala ako. Tunaw na ako parang ice cream sa sahig. Sabi niya at tumawa. Baka mawala ako. Nag-echo sa isip ko ang tatlong salitang iyon at may takot na nagsimulang gumapang sa katawan ko. I just unconsciously hug her tight na parang batang takot iwan ng mama niya. Oh, makareact naman to parang mawawala ako. She said but then hugged me back. Hindi ko kayang mawala ka, sweetie. Sabi ko at binigyan siya ng halik sa noo. Ipikit mo mga mata mo. She said. I just looked at her curiously. Bakit? Tanong ko. Basta ipikit mo lang mga mata mo. Bilis! She impatiently said. Paano kung mawala siya sa pagpikit ko? Umiling lang ako bilang sagot. Pinigyan niya lang ako ng masamang tingin. Napatitig din ako sa kanya. Nakipagkumpetensya sa titig ng isa't isa. Pero hey, kahit na ako si Brian Montreal, ang lalaking nakukuha ang gusto niya, nagagawin ang lahat ng gusto ko, pero umiiral si Karen, ang nag-iisang babaeng kayang gawin ang gusto niya. Ang batang babae na malapit ng maging Mrs. Montreal. Sige, sumuko ako at pumikit pero hinawakan ko pa rin siya sa braso. Sinisigurado niyang aalis siya. Anong nakikita mo? She asked. Wala naman, sabi ko. Tapos binuksan ko yung mata ko. Ganyan ang buhay ko kung wala ka, she said. Then I stared at her in amusement. At isipin ng isang teenager na lalaki na nakatitig sa babaeng mahal niya. Yan ang masasabi ko kung paano ko siya titigan ngayon. Hindi ko maisip ang buhay ko na wala siya. Bakit? Bakit sumasalungat ang buhay sa lahat ng bagay? Fast forward. Kasalukuyang natutulog si Karen sa passenger seat. Kasalukuyan ako nagmamaneho pa uwi. Habang nakatingin ako sa side mirror, may kakaibang nangyayari. There's this black van na nakasunod sa amin simula nung dumaan kami sa intersection. I tried to ignore it,
at inisip na baka pareho sila ng ruta kung saan kami pupunta. I saw another black car that's heading towards our direction at huminto sa tapat ng sasakyan na naging dahilan ng paghakbang ko agad sa preno na nagpadilat ng mata ni Karen. Ano nangyayari? She sleepily asked. Agad kong pinindot ang automatic lock ng sasakyan na para bang nakasalalay ang lahat sa lock na yon. Naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko. May tumatawag. Si Lucas. Agad kong sinagot ang tawag. Siya lang ang lalaking makakatulong sa akin ngayon. Hello, Lucas. I need. Napatingin ako sa lalaking lumabas ng sasakyan. Surprise, Bryle? Sabi ni Lucas na may malademonyong ngisi sa muka. Naikuyom ko ang aking mga kamao. Anong ginagawa mo, Lucas? Inis na tanong ko kay Lucas through the phone habang nakatitig ako pabalik sa kanya. Paghahagis ng daggers sa kanya gamit ang aking mga mata. Kung nakakamatay lang ang glares, malamang nasa impyerno na siya ngayon. Kukunin ko kung ano ang akin. At narinig ko siyang tumawa ng masama. Itong asshole? Sa'yo? Wala akong kinuha sa'yo. Sigaw ko, and I can see Karen on my peripheral vision. Nagtataka siyang tumingin sa akin. Nakita ko naglakad si Lucas papunta sa kotse. Really? Wala kang kinuha sa akin? Lahat. Lahat kinuha mo sa akin. And he took out a gun and pointed towards me. Hindi ko ginawa. Sigaw ko pabalik. Hindi ako aatras. Hindi mo ginawa? Tapos nilalaro niya yung baril niya habang naglalakad sa harap ng kotse. Ninakaw mo si Karen sa akin. Sigaw niya sa phone at naglakad papunta sa gilid ni Karen. Nakikita ko namang lumapit sa akin si Karen. Hindi ko inagaw sa'yo si Karen. Sabi ko. Remember the days where I told you how beautiful this girl that I always see in your company? The girl that I wanted? The girl who is my everything? Sabi niya. Karen, siya yung babaeng tinutukoy ni Lucas? Yung babaeng sinabi niyang nahulog siya sa unang tingin? Ang babaeng ipaglalaban niya? Cat got your tongue, Bryle? Tanong niya habang nakatitig sa akin na parang sinasalakay ng mga demonyo ang sistema niya. Lumaban ka ng patas, Lucas. Sabi ko at nakita ko nag-smirk siya. Patas? Patas? Kilala mo ako. Kung ano ang gusto ko, nakukuha ko. At kung ang pakikipaglaban ng hindi patas ang tanging gagawin ko para makuha ang akin, gagawin ko to. At itinutok ang baril kay Karen. Ramdam kong takot na takot si Karen ngayon. Now, open the lock and hand Karina to me. O ano? Matapang kong sabi. O gusto mo bang patayin ko ang sweetie mo at ang bata sa tiyan niya? Nabigla ako. Paano niya nalaman? Shock? I have sources, Bryle. I also know that everything about you and her is only a deal. You want everyone to know about this pretty little secret? Binablackmail niya ako. Meron kang 5 segundo para magpasya. Sabi niya at sumenyas sa mga goons niya at pumunta ang isa sa gilid ko at tinutukan ako ng isa pang baril. Tumingin sa akin si Karen na para bang pinapaalis ko siya. Umiling ako. Hindi ko hahayaan ang buhay ko. It's either to let her go or death. 3 segundo, Montreal. Umusad si Karen at niyakap ako ng mahigpit. I'm sorry, she said with a broken voice and I heard a lock click, then she quickly moved away and opened the door. Inabot ko ang kamay niya. Anong ginagawa mo? Sigaw ko. Kitang-kita ko ang mukha niyang puno ng luha. This is the only thing I know would be better for the both of us. Ayokong mamatay ka. Sabi niya. Pero kung sasama ka sa kanya, mamamatay pa rin ako. You're my life, Karen. Don't do this. Pagmamakaawa ko sa kanya at nagsimulang tumulo ang mga luha sa pisngi ko. Oh please, tigilan mo ng drama. Let her go, Montreal. Nagdesisyon na siya. Ako na. Sigaw ni Lucas. One last chance to decide, Bryle. To live. At itinutok niya ang kanyang baril sa ulo ni Karen. Or to die. Karina's POV. Nagising ako sa isang kwarto na hindi pamilyar sa akin. Tumingin ako sa kung saan at napagtanto ang nangyari kanina. Mabuhay o mamatay? Tanong ni Lucas habang nakatutok ang baril sa ulo ko. Napapikit na lamang ako. I can't risk my baby o kahit si Bryle. Ako man o siya. I opened my eyes and looked directly at Bryle. He looked so troubled at alam kong nahihirapan siyang pumili. He sighed. Hayaan mo silang mabuhay, Lucas. Kunin mo sila. Pero please, wag lang may mangyaring masama sa kanila. Sabi niya. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko. Don't cry now, Karina. Naramdaman kong may humaplos sa pisngi ko and I saw Lucas. Agad naman akong lumayo sa kanya. Karina, tawag niya sa akin. I have noticed na iba na siya ngayon. He's not the Lucas na sinapian ng demonyo. He's hurt right now and that is visible on his eyes.
Karina, malalaman mo din kung bakit ko ginawa ang lahat ng to. I love you, kaya ko to ginagawa. Sabi niya. He moved closer to me pero ako naman ang lumayo. Mahal mo ako? Yan bang tinatawag na pagmamahal ha, Lucas? Kabaliwan na to! I shouted. Nakita ko siyang napakunot noo at napakuyumang panga. Tapos tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. You would understand me when the right time comes, Karina. You don't know kung gaano kahirap sa akin na gawin ang lahat ng to, pero kinaya ko para sa'yo. He said and walked out the door. Anong pinagsasasabi mo, Lucas? Someone's POV. Tagumpay ba ang plano? Tanong ko na nasa kabilang linya. Narinig kong bumuntong hininga siya. Oo, sagot niya. Lucas, my dear, just remember to take care of Karen. May plano pa tayo bago mag-grand finale. Sabi ko kay Lucas. Sa wakas, ilang hakbang pa matatapos na ang lahat. Ang bilis ng panahon. Nung una planado ko lang lahat. Ngayon, malapit na itong matapos. Bryle's POV. Shucks. I have been trying my best to get rid of Lucas' fucking bodyguards na sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Susundan ko sana yung kotse niya pero nakaharang yung bodyguards niya. Agad kong tiningnan ng phone ko kung sino ang tumatawag. Tumatawag si Dad. Sinagot ko ang tawag pero bago ako magsalita ay sinigawan niya ako. Nasaan ka ba, Bryle? Hindi mo ba alam na si Christina dito maghapon naghihintay sa'yo? Sigaw niya sa akin. I don't fucking care. Kinidnap si Karen, Dad. I need your help. Tanong ko sa kanya. Ano? Where are you? Tanong niya sa akin. I don't know. Inagaw ni Lucas si Karen. I need help to track where did that bastard brought my fiancé. Sabi ko kay Dad. Narinig kong bumuntong hininga siya. Makikipag-ugnayan ako sa pulis. Pero bilisan mo at umuwi ka na. Naghihintay na doon si Christina. And then he ended the call. Sinubukan kong kontakin si Danny at ang mga private investigator. Pero damit, hindi ko sila makontak. Bakit laging ganito ang nangyayari kapag mawawala si Karen? At si Dad, akala ko ayaw niya akong pakasalan si Christina. But now, kulang na lang ipagpilitan akong pakasalan siya. At hindi natin malalaman na ang batang sinasabi ni Christina na akin ay hindi rin akin. Karina's POV. Kanina ko pa pinagpipilitang buksan ng pinto pero nakalak ito mula sa labas. Wala man lang bintana o kahit anong pwedeng labasan dito. Naiiyak na napaupo na lang ako sa sahig. Bryle, nasan ka na? Narinig kong bumukas ang pintuan at iniluwa nito si Lucas. Karina, what are you doing? Tumayo ka dyan. Sabi niya at iniwanang nakabukas ang pinto at lumapit sa akin upang tulungang tumayo. Kinuha ko ang chance na yon at sinipa ko siya sa kanyang at dali-daling tumakbo sa nakabukas na pinto. Shit! Rinig kong sigaw nito na tila namimilipit sa sakit. Tumakbo lang ako ng tumakbo pero naramdaman na may humawak sa akin. Tiningnan ko naman kung sino at yung mga bodyguards pala ito ni Lucas. Pinilit kong makawala pero there's no use. Bitawan mo ako! Ano ba? Reklamo ko. Kinaladkad niya lang ako pabalik sa kwarto kung saan nandoon din si Lucas. Ano bang gusto mo, Lucas? Please naman, pakawalan mo na ako. Ano ba? Sigaw ko habang unti-unting tumutulo ang mga luha ko. Hindi ko alam kung bakit hindi maubos-ubos ang luha ko. I'm sorry, Karina, pero di pa to ang oras na pakakawalan ka. Soon, Karen. All I want is your happiness. He said and stepped up closer to me pero humakbang lang ako palikod. Pero inilayo mo lang ako sa kaligayahan ko, Lucas. Sabi ko, nakita ko ang lungkot at lungkot sa mga mata niya. You'll thank me someday, Karina. Hindi lang ako, pero tayong lahat. Sabi niya at tumabas ng kwarto. Pero lahat tayo? So hindi siya nag-iisa?